Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikaangal. Sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na aming mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan, kami Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal. Sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Krus na ating kaligtasan, dapat nating ikarangal. Sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. O Diyos, pagpalait kami kahabagan, kami Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ng pagliligtas. Krus na ating kaligtasan, dapat nating ikarangal. Sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Krus na ating kaligtasan, dapat nating ikarangal. Sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. O Diyos, palait kami kahabagan, kami Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ng iyong kalooban at ang pagliligtas. Krus na ating kaligtasan, dapat nating ikarangal. Sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa silim na ito, ating pinagdiriwang ang huling hapunan ng Panginoon bilang pag-aalala sa pagtatatag ng Eucharistia at ng banal na orden ng pagkapare.
Halina at sama-samang dumulog sa hapag ng paglilingkod upang maging marapat sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan, lalong-lalo na ang ating kakulangan na magmahal tulad ng Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinaranggat ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang katastasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pandasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga may problema na pinagdaraanan ngayon.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pangmagpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ang pagsasalo sa kordero ng Paskwa ay pagbabadya ng mangyayari sa huling hapunan, isang pagsasalo at pagbabahaginan sa hapag ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristong tinatanggap. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangakong
sa iyo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ni San Pablo ang binabadya sa unang pagbasa, ang pagdiriwang ng Eucharistia. Ito ang pinakamatandang sanaysay tungkol sa Eucharistia sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo. Ang sabi ni Jesucristo, ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo. Ang sabi ni Jesucristo, ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo. Ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Nag-ahaponan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos
at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. At sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kaniyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sinong magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila, tinatawag niyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat niyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang paghuhugas ng mga paa ni Kristo ng kanyang mga disipulo. Maliwanag pong pagpapakita ito ng pagpapakumbaba ng Panginoon sapagkat mga alipin lamang ang gumagawa nito. Isipin po ninyo, kung walang alipin noon, kung saan sila naroroon, kung saan nila dinaos ang huling hapunan, di sanay sila bilang mga alagad ang naghugas ng mga paa ni Jesus at ng isa't isa at hindi si Kristo para sa kanila. Para saan ba't tinatawag pa nilang Panginoon ang Panginoon kung hindi man lang nila magawa ang simpleng serbisyong iyon? But then, hindi talaga simpleng serbisyo yun sapagkat, as I said, mga alipin lang ang gumagawa. Kaya, walang gustong gumawa liban kay Jesus. Ito yung sinasabi kasi sa chapter 53 ng Book of Isaiah na ang Panginoon ay darating not as king, not as a conqueror, as someone na nasa military, but as the suffering servant. Na parang alingaw-ngaw nung kanyang sinabi mismo para sa kanyang sarili sa Matthew 20:28, dumating ako to serve and not to be served and to give my life as a ransom for many. Hindi ko po alam kung natatandaan ng iba sa inyo yung eksenang ito. Nang batuhin ng isang Iraqi journalist ang nooy presidente ng Amerika na si George Bush. Buti na lamang po't nakailag siya. Kung hindi, anong mangyayari? Masasaktan siya, okay? Pero hindi lang yun. Hindi lang yun ang pakay ng journalist. He wanted to insult the president. Sapagkat alam po ninyo, culturally speaking,
especially in the ancient times, para sa mga naninirahan sa Middle East. Ang sapatos ay kumakatawan sa maraming mga dumi. Kahit ang batuhin ka nito, ang pakaya hindi lamang upang saktan ka, kundi para insultuhin ka. Kaya, para din naman sa kanila, washing of people's feet was reserved only to the lowliest of servants, of slaves. May alipin, may pinakamababa pa sa mga alipin. Doon naka-reserve yung tungkuling yon. Pero yon ay ginawa sa mga alagad ng ating Panginoon. Para nga daw itong paghuhubad ng isang napakayaman ng kanyang Amerikana, ng kanyang korbata, ng kanyang long sleeves, at pagyukod. Sana'y parang maghugas lamang ng pinggan, di ba? Na alam naman natin, hindi pa rin natin pinagagawa kahit sa isang ordinaryong bisita lang. Hindi lang maghugas ng pinggan. Maghugas ng paa na humakbang sa hindi naman sementado at malinis na daan. And yet, bago gawin ito ni Jesus, anong sabi dito? Alam niyang ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong at ang lahat ng kapangyarihan. And then ginawa niya yan. Kaya't yung paghuhubad niya dito ng panlabas na kasuotan ay parang alingaw-ngaw naman ng sinabi ni San Pablo patungkol sa anak ng Diyos na si Jesus. Sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos 2:6-8, sa kabila ng kanyang pagiging likas at tunay na Diyos, hindi kailanman siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang hinubad ang kaniyang pagka-Diyos upang maging alipin na alam naman po natin ang kasukdulan nito ay ang kanyang kamatayan sa krus para sa atin. No wonder. Walang version, yung version na Huling Hapunan, walang ganon si St. John. Ang version niya ay ito. Ito yung version niya. Paghuhugas ng mga paa ng mga alagad niya. Sapagkat sabi nga niya sa intro dito ay, doon niya ipinakita ang kasukdulan ng pagmamahal niya. Na ang culmination nga po ay sa Kalbaryo, ang kamatayan niya. And then, anong sabi niya sa atin? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon na tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat niyong tularan. Dapat daw nating tularan. Kaya nga ang tawag Maundy Thursday. Mula sa salitang Latin, nang ibig sabihin ay mandate, mandatum, command. Inuutusan tayo dito ng Panginoon na magmahal din tulad niya. At yun ay pagmamahal na may pagpapakumbaba na kanyang pinakita. Bigla ko tuloy naalala yung sermon ko kahapon, tatandaan ninyo kung nagsimba kayo. Yung kinasal kong kilala ko dito talaga yung lalaki na nagpabaya sa pamilya niya. So, ikinasal yung anak niya, pangalawang anak niya. Hindi siya pinaghatid, kundi yung wife niya, ex-wife niya, at yung mga biyanan niya. Yun. Masakit para sa kanya, pero okay lang, tanggap niya. Dahil alam niyang nagpabaya siya, nagkamali siya. At naalala ko ito kasi naisip ko, para din akong pumanig dun sa anak nung kakilala ko. Kasi naiintindihan ko rin na para bang okay lang sa akin In fact, ngayon ko lang naisip, hindi ko man lang kinausap
Kahit pa paano lang yung anak. At sinabi man lang na, "Anak, baka gusto mo lang naman na paghatirin yung tatay mo. Alam ko, naintindihan ko yung sitwasyon ninyo. Pero baka naman pwede, kahit hindi ka napahawak, sandali lang naman, sandali lang." Hindi ako nag-attempt na mag-suggest ng ganyan. Kaya lang, habang pinagninilayan ko yung ebanghelyo ngayon, naisip ko, yun nga kaya ang gusto rin ng Panginoon. Yun nga kaya ang gusto rin ng Panginoon. Sa kabilang banda, para patas lang. Baka po makalimutan natin na kasama si Judas sa mga hinugasan na paa ng mga alagad. Si Judas na all the while, wala palang pagmamahal kay Jesus. Si Judas na all the while ay sumusunod para lamang sa kanyang pansariling kapakinabangan lang pala. Si Judas na all the while ay nagnanakaw pala, na alam ni Jesus, pero hindi niya binubunyag sa mga alagad niya. Si Judas na walang utang na loob at magkakanulo pa, kasama siya sa mga alagad na hinugasan ng mga paa. Sa mga gumaganap ngayong disipulo, sorry, tao lang. Aminin ko sa inyo, nang makita ko yung listahan ng mga pangalan ninyo, parang gusto kong ibahin. May dahilan ako sa palagi ko maintindihan naman ng Diyos. Pero nagbagong isip ko, nang parang ibulong ng Diyos sa akin, Father Fidel, nang hugasan ko ang mga paa ng mga alagad ko, hindi ko muna binago yung listahan ko. Bakit mo babaguhin yung listahan? Ayaw nga, sorry. So sorry din sa inyo, ha? Pero mga kapatid, mamaya, kapag may sumigaw ng aray, alam nyo na. Joke lang. Huwag kayong kabahan. Seriously, marami tayong pwedeng maging dahilan kung bakit hindi natin gustong mahalin or at least respetuhin ang isang tao na may nagawang malaking pagkakamali sa atin. Ganito, ganon, ganyan. Kaya nga siguro, inutos ng Panginoon God commands it, that should settle it. At tulad ng sabi natin kanina, kapag may mga nangyayari sa ating lipunan, ang dami magko-comment sa social media. Dami. Minsan papanig ka, o nga. Pero lagi nating isipin, ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon natin? No wonder, i-describe niya yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa ng mga alagad niya. Kasi hindi natin talaga mapipilit ang sarili nating magmahal, lalo na mga tao hindi ka mahal-mahal, kung hindi tayo magpapakumbaba. Kung hindi natin dudunukin yung pride natin, kasi ikaw yung tama Ikaw na nga yung inargabyado Ikaw pa ba yung magpapakita ng maganda? Pero ito yung mandato sa atin. Mahalin or respetuhin. Huwag magtatanim ng galit. Huwag manghihiya ng kapwa. Umunawa, magpatawad. Siguro po mas magagawa natin ito kapag hindi natin laging sinasabi, tao lang naman ako, hindi ako Diyos. Manapa ang lagi natin sabihin. At one point, naghuhudas din naman ako sa Diyos. Pero, pinatatawad ako. Minamahal pa rin ako ng Diyos. Baka makatulong para mas lalo nating sundin ang Panginoon. Maliwanag yung sabi niya sa atin, anumang panukat na ginagamit natin sa kapwa natin, sa huli ang siyang gagamitin niya sa atin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang sama ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong magmahal katulad ng pagmamahal na inaasahan mo na ibibigay at gagawin ko kahit na sa mga taong nakakasakit ng kalooban ko, lalo na yung mga taong hindi naman iba sa akin. Bakit nga ba ako mag-give up para sa pamilya ko? Lalo pat kung ito ay makatutulong para manatiling buo ito. Panginoon, tulungan mo ko na umunawa, lalo na kung mayroon pa namang tsansa. And in your leading, gabayan mo ako kung ano ang dapat kong gawin. Pakialis mo, Panginoon, ang galit ko sa puso ko. Maging maayos sana ang disposition ko. Tulungan mo ako, Panginoon ko. Mayroong magandang mangyayari. Sapagkat kapag tayo nagpapatawad, kapag tayo nagmamahal, kahit na mga hindi ka mahal-mahal, at least yung rumirespeto ba, tayo nagiging tunay ng mga anak ng Diyos. At hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga tunay na anak, ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alaga, ang mga sumusunod at nananalig sa kanyang salita. Kung lalapit kay Jesus, huwag tayong magtatanim ng galit. Paubayan natin sa Panginoon kung kinakailangan, pero huwag nating panatulihin sa ating kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Si Jesus na pong sinta, naghanda ng palangganang may tubig at ng tuwalya upang hugasan ang mga paa ng mga alagad niya. Hugasan po ba ninyo ang paa ko, O Panginoon?
gagawin ito, ay di ka makakasalo sa aking lingin sa pangunawa mo. Ang minimiti ko, matatanto mo rin ang ibig sabihin nito. Panginoon ninyo ako at naghugas ng paa ninyo. Dapat gawin ninyo ito sa kapwa gayong din sa ibang tao. Si Jesus na po sinta ng handa ng palangganang ang tubig at ang tuwalya upang hugasan ang ng mga alagad niya.
Panalangin ng bayan. Magsitayo po ang lahat. Alam natin na itinatag ni Kristo ang banal na Eucharistia. Magpasalamat tayo ngayon sa Panginoon at dumalangin para sa mga biyayang kaloob ng sakramentong ito. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa pag-ibig na ibinuhos ni Kristo sa lahat ng nilikha at sa kanyang pagmamahal sa kapwa hanggang sa kamatayan sa krus, na ngayoy nagbibigay buhay sa anyo ng tinapay at alak, upang ito ang magbuklod sa ating pamayanan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa kababaang loob ni Kristo, sa pagbibigay niya ng kanyang sarili sa atin sa Eucharistia, upang magkaroon tayo ng buhay na matiwasay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa masikasig na paglilingkod sa lahat ng kinapal, sa pagpapalaganap ng pagsamba sa sakramento ng Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga paring tinawag ni Jesus, upang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon, ang banal na Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Amang maawain, nagpapasalamat kami sa mahalagang handog na ito sa iyong simbahan. Ipagpatuloy mo po nawa ang pagkupkop sa aming lahat at tamahasain namin ang mga biyayang kaloob ng sakramento ng Eucharistia sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sumasamba't nananalig. Umaasang diringgin ang bawat dalangin sa alay na ito'y nakalakip. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, umaasa, umulog, sumasamba, umawit, nagmamahal sa'yo. Caritas et amor, Deus igies, Deus ibies. Ubi caritas et amor, Deus ibies, Deus ibies. Ubi caritas et amor, Deus ibies, Deus ibies. Ubi caritas et amor, Deus ibies, Deus ibies. The love of Christ be upon us. Let us rejoice and be glad in Him. Let us love and serve the Lord and love each other from the depths of our hearts. Be caritas et
caritas et amor, Deus tibi es, Deus tibi es. Ubi caritas et amor, Deus tibi es, Deus tibi es. Ubi caritas et Ito po ang langis para sa may sakit. Makaranas nawa ang mga may sakit na papahira ng langis na ito ng habag ni Kristo at ng kanyang mapagligtas na pag-ibig sa kanilang katawan, isip at kaluluwa. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Ito naman po ang langis para sa inihahanda sa binyag. Sa pamamagitan ng pagkapahid ng langis na ito, nawa ang mga inihahanda sa binyag, nabubuhusan ng tubig na nagliligtas sa binyag, ay mapalakas ni Kristo upang tanggihan ang kapangyarihan ni Satanas at itakwil ang masama sa lahat ng mga anyo nito. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Ubi caritas et amor, Deus tibi es, Deus tibi es. Ubi caritas et amor, Deus tibi es, Deus tibi es. The love of Christ be upon us. Let us rejoice and be glad in Him. Let us love and serve the Lord and love each other from the depths of our hearts. Ubi caritas et amor, Deus tibi es, Deus tibi es. Ubi caritas et amor, Deus tibi es, Deus tibi es. Let us gather ourselves in His presence. Let's be one, not divided. Let's give peace to one another, and may the Lord be on our side. Ubi caritas et amor, Deus tibi es, Deus tibi es. Ubi caritas et amor, Deus tibi es, Deus tibi es. Ubi caritas et amor, Deus tibi es, Deus tibi es. Ubi caritas et amor, Deus tibi es, Deus tibi es. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay
ang pagliligtas niya sa lahat ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhay, ng dugo niya dumanak, ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at Espiritu Santo sa ikapagpatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo po kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo po ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bisperas ng kanyang pagkapakasakit, hinawakan niya ang tinapay. Sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos, Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagkapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay,
Diyos mong tunay, O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang paghahaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihadang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain na ito. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambangan ng nasa iyong harap upang sa pag-asalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagkabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Saglit nating iyo kong ating ulo habang ipinagdarasal ng ating mga minamahal na yumao. Pakisama po sina po Benedict, Bishop Joey, Bishop Cirilo, Bishop Manuel, Bishop Jose, Monsignor Mar, Monsignor Jimmy, Monsignor Jojo, Monsignor Manahan, Monsignor Venco, Monsignor Rani Trilliana, Father Luciano, Father Monsignor Manahan, Father Edwin, Father Ronald, Father Ding, Father Danny, Father Empay, Father Froy, Father Sammy, Father Ray, Father Froy, at ang lahat ng aming mga minamahal na yumao. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pag-asalo, pagliwanag at pamamahinga sa piling mo. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami ay nagtitiwala rin sa iyo, nag-uumapaw na pagka mapagbigay sa aming pamuhay araw-araw. Kaya pagintapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir kasama ni na Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinairal, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin binibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesus,
ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami iparintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, maging sana maiadya rin kami sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit, kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon, ang sa atin ay tunay at wagas na nagmamahal. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Paglubog ng araw, hudyat ng takip sining, kanya ng aking buhay, kung may dilim ang hihiwat sa baybayin sa pagsapit ng dilim. Kung magawa ko lamang, ang hangin ay mapigil, at ang dilim ng ating gabi huwag sana magmamaling, upang ang palakaya ay laging masagana. Sa tangan kong liwanag ang kaway lalaki. Nang dakong dapit hapon sa piging ng Panginoon, sa mga kaibigan ay maghuling hapunan, sa bagong salo-salo nagdiriwang ang bayan. Ang tanging kanyang hain ay sarili niyang buhay. Nang dakong dapit hapon sa piging ng Panginoon, sa mga kaibigan ay maghuling hapunan, sa bagong salo-salo nagdiriwang ang bayan. Ang tanging kanyang hain ay sarili niyang buhay.
puspos ng pagpapala ng sakramentong mahiwaga, kaloob ni Jesus sa tigaman. O kay tamis ng pagsasama, nagmumula sa pagkakaisa, bumubukal sa pagsasalo sa isang hapa ay dumalong. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa, lingapin mo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa ikakaisa, lingapin mo. O lingapin mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdibang ditong hapunan ng anak mong mahal, kami paging tapating makasalo kailanman sa pagiging ng iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung mapapansin niyo po, hindi tayo magtatapos sa paghahayo, hindi tayo magtatapos sa pag-aantanda ng krus. Kumbaga, open yung ending kasi yung pagdiriwang bukas hanggang sa pagdiriwang sa pagkabuhay na nagsisimula sa Sabado ng gabi, isang buong pagdiriwang siya. Okay? So, attend kayo ng celebration tomorrow at sa Sabado, yun po, kompleto yung pagdiriwang natin. Sige po. Luluhod na po ang lahat. Sacramento venerem cenui et aticum documentum novo celari tui prest fides supplementum sensum defectui genitoque lasset jubilatio salus honor virtus quoque site benedictio
butroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart.
Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of